So ayan na nga mga mare, nagmamadali na naman ako sa aking pagsasalita. Medyo nabibilisan ako, so bagalan natin ng konti. So ayan, hi! Hello guys! Welcome back again to my channel. This is Nurse Jen! Ayan, kung hindi ka pa naka-follow sa page ko, please do follow my page. Ayan, so thank you so much sa lahat mga nagpo-follow at mga nakikinig. And I hope na may natututunan kayo sa mga pinagsasasabi ko dito. Diyos ko Lord, sana meron nga talaga. Kasi baka mamaya salita lang ako ng salita, wala naman palang nakikinig. Pero okay lang yan sa mga interested lang naman guys. Kasi ito naman is just a simple health teaching lang as a nurse. 'Di ba guys? Hindi naman ako doctor pero hindi naman din ako specialist para dun sa mga sinasabi ko. Ang lahat lang naman ng sinasabi ko dito is yun lang po ang aking mga natututunan sa aming pinag-aralan. So dahil ako ay isang nurse, pang-nurse po ang aking mga ituturo sa inyo at hindi pang doktor. Paalala lang po, hindi po ako isang perfectong tao. I'm not a doctor, I'm a nurse. Ayan. So, ayan na nga, ituloy na natin ang ating discussion about last time. So, medyo naputol, medyo nabitin tayo doon kasi ibinas forward ko pala yung video kaya pala nabitin ako. So ayan na nga guys, ituloy natin. Kung ang pinag-usapan natin last time is yung tao na merong sakit na diabetes. So yun lang nga lang po, just sa recap, kailangan po talaga kapag umaalis kayo, meron kayong dalang candies, huwag niyong kalimutan yung gamot nyo. Kumain na kayo dapat sa bahay, and of course, huwag kayo magpapalipas ng gutom, and syempre dapat sa bulsa ng bag nyo or sa bulsa ng pants nyo magsukbit kayo ng candies, yung mga hard candies na yan kasi importante yan, lalong-lalo na kapag bumababa na at nararamdaman nyo talaga na pababa na ang inyong blood sugar. Importante yan mga mare dahil kayo ay mga sakit ng diabetes. So sa mga wala namang sakit ng diabetes, pwede na siguro ang chewing gum para lang may nginunguya-nguya kayo. Joke lang. Pero ako kasi guys, usually nakikita ko talaga sa mga tao na merong mga diabetes, meron talaga silang laging naka-ready na mga candies. Yeah. Kaya alam nyo na guys kung kanino kayo manghihingi ng candies. Joke lang. So, ayan na nga. So, kung meron kayong daladalang candies, importante yan yung mga hard candies guys talaga ha. So, make sure naman talaga dapat meron yun. So, ito na nga guys, isa pa rin paalala sa mga sa mga diabetes na naman. Again, puro na lang doon. So, syempre, ituloy natin. So, guys, kung kayo ay may sakit na diabetes, kapag nagugupit kayo ng inyong mga kuko sa paa, importante yan guys. Huwag na huwag nyong gugupitin ang mga kuko nyo ng mayroong kunwari, nagkugupit kayo dun sa gilid. Alam nyo ba yung mga ingrown, huwag na huwag nyong gagawin yan kasi pag yan nakat ang gilid ng inyong mga kuko at daliri sa paa, alam nyo na kung anong mangyari, alam nyo na ang kasunod doon. Dahil alam nyo naman, di ba, kapag may diabetes, ang wound healing nito is sobrang poor, di ba? At meron pa rin dumarating yung time na talaga nga naman napuputulan sila ng daliri kasi dahil sa katigasan ng ulo nila, ayaw nilang sundin yung mga payo ng doktor nila. Ayan, gusto pa rin nila magpa manicure, pedicure. So, hindi naman talaga po pwede yan, guys. So, make sure lang ang paggupit ng inyong mga kuko is pa-straight lang. Huwag nyo po siyang ia-angle. Okay, guys? Huwag nyo gupitan sa gilid. Straight lang. Importante, straight lang ang paggupit. And, syempre, kapag nangangati tayo, alam nyo ba guys, kapag may diabetes, ayan, madalas yan nangangati, kasi yung mga skin nila, feeling nila talaga merong sa may pants nila, yung mga ganun ba, parang may gumagapang tapos may kumakati-kati, alam nyo na yun, hindi ko na isa-isahin nyo kung bakit ganun, pero wag na wag kayong gagamit guys ng maiinit na bagay para lang mawala yung pangangati. Wag na wag nyong gagawin yan. Okay? Kasi nga very sensitive talaga yung ating skin. Hindi pwedeng masugatan. Tandaan nyo, may diabetes kayo, hindi pwedeng masugatan. Okay? At importante, magsuot kayo palagi ng closed shoes. Okay, alagaan natin yung mga paa natin guys kasi napaka-precious niyan. Alam niyo naman kapag tayo naputulan, wala na, hindi ka na makakalakad. Hindi, joke lang. Pwede ka pa naman makalakad. Kaya lang, syempre, alam mo, artificial. 'Di ba? So, ingatan nyo guys yan. Kasi kapag yung paa nyo ay nasudsod or natalisod,
at nasugatan yan. Ayan. Yan ang pamumulan guys, ng pamumulan talaga ng pagkakaroon ng sugat. At yun, alam nyo na kung anong kasunod nun. Hindi ko na uulitin. Okay. So, ngayon naman guys, di ba naggupit kayo ng kuko? Bawal mga gupitin yun sa gilid, di ba? Tanggalin ng ingrown, bawal yan. Bawal na bawal. Wag na wag nyong gagawin yan. Ang gawin nyo na lang is para mawala yung feeling nyo matusok-tusok, is i-file nyo na lang. Alam nyo naman yung nail file guys, di ba? So, i-file nyo na lang yan. So, para maiwasan natin yung pagkakaroon ng sugat. So, yun na lang. Pwede nyo i-file yan. Mag-nail cutter kayo ng straight. Yung straight lang. Tapos, i-file nyo na lang yung pinakagilid. Okay? Safe yan. Siyempre guys, alam nyo naman maraming matitigas ang ulo, lalong-lalo sa mga lolo-lola natin, 'di ba? Bantayan natin, wag na wag nyo silang paglalagyan ng lotion dun sa mga pagitan ng mga toes nila, guys. Importante 'yan kasi alam nyo guys, kapag ka nagkaroon ng yan diyan sa loob ng parang tawag doon, in between ng mga Kaya po toes tayo natin nanditong yan. mga apo niya, mga anak niya, tayo po ang mga tagapaalala sa kanila kasi sila po ay nakakalimutan na bawal minsan. lagyan ng lotion. So, sabihin nyo na tandaan rin po nyo sa guys, kanila kung paalala sila sa ay mga mga lola at lola natin na diabetes. importante Silang mga kapag magsusuot sila ng medyas, dapat po cotton. Cotton, okay? Cotton po talaga dapat ang pinaka medyas natin kasi yung malambot nga, huwag tayong magsusuot ng mahigpit kasi pwedeng magkaroon diyan ng yung alam nyo pag mahigpit, 'di ba? Very sensitive talaga ang mga skin lalo sa paa natin. And of course, guys, wag na wag kayong bibili ng sapatos kapag umaga, guys. Ito. Lagi ko itong naririnig. Sabi talaga, huwag kayong bibili ng umaga. Kahit di po kayo, hindi kayo mga diabetic na, may diabetes dyan. Huwag kayong bumili guys sa umaga ng sapatos o ng heels, mga ganon. It's better bumili kayo sa yung hapon na or gabi na, guys. Kasi yun, guys is panigurados, sakto sa paa nyo. Dahil fully expanded na po yung ating paa nun. Okay, sa umaga po kasi is medyo hindi pa siya nakaka-warm up, medyo maliit pa yung paa natin. Kaya minsan guys, napapansin nyo pag bumili kayo ng sapatos umaga, 'di ba? Pag napunta kayo sa mall, umaga pa lang bumili na kayo tapos pagdating ng ng gabi, ay bakit masikip? Ay bakit ganito? Bakit nung binili ko to is okay naman? Kasi nga guys, importante talaga guys. Tandaan nyo kapag bibili kayo ng sapatos or heels man yan, sa gabi kayo bumili or sa hapon na. Yung talagang naka-expand na yung mga paa nyo, guys. Merong ganon, kaya wag nyo nang tanongin sa akin kung bakit ganon, ha? Okay. So, next. Naku, mga mare, meron pa, isa pa, ito pa, alam nyo naman yung may mga diabetes patient na yan is, lalo na kung lolo o lola, mga ganyan, yung mga medyo matigas ang ulo, meron silang mga ginagamit para patanggalin yung mga matitigas na kalyos dyan sa mga paa natin. Very sensitive nga yun, hindi nga pwedeng galawin yun. Tandaan nyo, wag na wag kayong gagamit na anumang chemical na pangtanggal dyan sa inyong mga naninigas na skin dyan sa paa nyo, guys. Wag na wag. Pumunta kayo sa mga specialist tulad ng mga podiatrist kasi sila po yung nakakaalam at sila po yung may kakayahan talaga na kung paano i-treat yang mga yan. Importante yan guys, mga mare, Diyos ko Lord. Yan, yung mga simpleng bagay na yan, dapat talaga guys nalalaman nila kasi nga hindi, lalo na yung mga nakatira sa sa baryo. Alam naman natin na wala silang kakayahan talaga na pumunta sa syudad magpagamot. So ito sana makarating sa mga tao na nandoon is kahit simpleng bagay lang, kahit simpleng instruction, yung mga ganon, teaching, health teaching about do sa kanilang nararamdaman is makatulong man lang sana tayo. So I think is yun lang ang ating doon muna for today's health teaching sa ating mga diabetes na patient. So, next naman tayo, susunod natin is, natin guys, i-summarize natin. So, yun na nga lang guys, importante talaga guys, sa mga kapwa nurse ko dyan, ituro natin talaga, hindi lang sa pasyente, kundi sa buong pamilya, kung paano nila alagaan at kung paano nila maiiwasan yung pagkakaroon ng hypoglycemia guys kasi sobrang nakakatakot talaga kapag talaga bumaba ang ating blood sugar lalong-lalo na sa mga diabetes natin na kamag-anak or patients. So
So, yun lamang po ang aking simpleng paalala mula sa inyong Nurse Jen. Sana po ay may natututunan talaga kayo sa lahat ng mga pinagsasabi ko dito sa mga vlogs ko. So, ayan, kung hindi ka pa naka-follow, please do follow my page. And of course, sa mga nakinig at nagustuhan yung aking mga simple health teachings sa inyo is please share, comment, and follow for more. Thank you for watching. Have a nice day, everyone.